Magandang gabi sa ating lahat. Kunin ko ang pagkakataon na ito na siyang magbigay ng ating devotion. At ang ating devotion ay matagpuan sa Romans 15. Ngunit ako'y kukuha lamang ng ilang bersikulo na siyang aking ibabahagi sa gabing ito. At gusto kong basahin ang 1 to 6. Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pangsariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Tulad ng nasusulat, ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama. Ano mang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat ng ikakatuto natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa versikulo 1, tayong mga malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang ating kapwa. Hindi lingid na tayong mga tao ay likas na panghinaan ng loob, lalo na kung makarinig tayo ng mga negatibong balita tungkol sa ating pamilya o sa ating kalusugan. Ngunit sapat na ito na ay pwede tayong panghinaan. Bawat isa mayroon tayong problema. Lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa ating buhay. Kaya dapat magtulungan tayo. Maybe ikaw ang malakas ngayon at kailangan ka ng iba para ikaw ay masandalan nila. At darating din ang panahon na maybe tayo rin ang manghina at tayo naman ang mga ngailangan ng iba. Kaya we need one another. Hindi tayo nilikha ng Diyos na mabuhay mag-isa. We are created para magtulungan. Tinipon tayo ng Diyos para magtulungan dahil tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Walang sino man na nabubuhay para sa kanyang pansarili lamang. Ang sinasabi dito na huwag daw pang sarili lamang ang ating isipin. So, ibig sabihin na huwag tayong maging self-centered. Sikapin nating ikataguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikakalakas ng kanilang pananampalataya. So, ano bang ibig sabihin nito? Ang makikita natin dito ay tumutuon sa pangangailangan ng ating kapwa. Kaya para magkaroon din sila ng pag-asa, tulungan natin sila. Hindi yung maging self-centered tayo na sabihin natin na ako. Ano ba yung sabi ng kambing? Sabi niya, me. Yan ay isang self-centeredness, no? Kaya huwag tayong maging self-centered. Isipin natin ang kapakanan ng ating kapwa para sila man ay magkaroon ng
matatag na or magkaroon sila ng pag-asa sa ikalalakas ng kanilang pananampalataya. At dito sa versikulo 3, sabi dito na sapagkat naging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Makita natin dito sa verse 4 na maging si Jesus man ay hindi naghahangad ng kanyang sariling kasiyahan. At siya ay nagpaubaya. Makita natin dito na isang example, no, sa ginawa niya na hindi niya iniisip yung kanyang sarili, kundi inuna niya tayo, na binigyan niya tayo ng halaga, inuna niya ang kapakanan natin kahit tayo man ay makasalanan, di ba? Hindi siya dapat na siya ang magdusa. Ang kanyang naranasan ay makita natin dito na hindi nakatuon sa kanyang pansarili lamang. At gusto kong basahin dito sa Pilipos 2:5-11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatili kapantay ang Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at maging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Dahil dito siya ay lubosang itinaas ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ng pagpangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. So napakagandang napakaganda at napakaliwanag ang salita ng Panginoon. So maging si Jesus man ay nagsuffer sa cross, no? Iniwan niya ang kanyang trono, nagpakatao at nagdusa sa kamay ng mga tao para sa ikaluluwalhati ng Amang Diyos. Tinupad niya ang anumang naisulat sa kasulatan sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos at katuparan. At dahil diyan, pinakita niya bilang example na dapat nating tularan. At matuto rin tayo na magpaubaya. Napakahalaga na tayo ay matuto mula sa salita ng Panginoon at sa ating ikakatuto dapat nating tularan ang Panginoon. Sa ating paglalakbay, napakahalaga na tayo ay kumapit sa Diyos, upang tayo ay matuto sa Kanya, no? Sa ating paglalakbay, hindi yung sa ating edad, kundi sa ano man na sitwasyon o achievements na naabot
mo sa buhay mo. Hindi yan sapat, no? Kung di tayo ay may natutunan mula sa salita ng Diyos. Para sa ganun ay pag nasa kay God tayo, no? Kumakapit, lumalaban din tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. At sa pamagitan ng ating pagtitiis sa bawat araw ay makayanan din natin lagpasan ang lahat. Because without God, we can do nothing. At dito naman sa 5 and 6, ito ang sabi ni Pablo na ipagkaloob nawa ng Diyos. Dito natin makikita na ang isang purma ng kanyang panalangin para sa mga Romano para maipahayag at kinilala niya ito na ang Panginoon at ito ay trabaho ng Holy Spirit sa kaloob-looban natin para tayo ay magkaroon ng katatagan at kalakasan ng ating loob mula sa salita ng Diyos para tayo ay mamuhay na may pag-asa or na may pagkakaisa. So, kaya sama-sama nating abutin ang ating mga layunin sa kay Kristo upang tayo ay mamuhay na may pag-asa at may pagkakaisa. So, paano ba tayo mamuhay na may pag-asa? Ay dapat magtulungan tayo. Huwag maging self-centered. At matuto tayong magpaubaya gaya ng pagpaubaya ni Kristo Jesus. At mamuhay na may pagkakaisa. So, lahat ng ito ay lahat ng ito ay natutunan natin mula sa salita ng Diyos, no? Hindi tayo ang dahilan ng pagkawatak-watak sa ating iglesia o sa ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Kung di tayo ay maging peacemaker at hindi maging troublemaker. So, ang gawin natin para tayo ay magkakaisa sa isip at sa salita, mamuhay na may pag-asa sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. At yan lamang. Maraming salamat. Back to you sa ating mahal na presider.